Sa bawat sulok ng mundo, may mga taong nangangarap. May batang gustong makapag-aral. May manggagawang umaasang tumaas ang sahod. May pamilya na nais ng ligtas na tahanan. May komunidad na umaasang marinig, makita at maisama. Ngunit sa likod ng mga pangarap na ito, may mga hamon, kakulangan, hindi pagkapantay-pantay, polusyon at labis na pagkonsumo. Kaya isinilang ang mga layunin ng United Nations, ang Sustainable Development Goals o SDGs. Isang pandaigdigang panata para sa mas makatarungan, mas ligtas at mas mapapanatiling mundo. Hindi lang ito mga numero, hindi lang ito mga plano. Ito ay mga kwento ng pag-asa, pagkilos at pagbabago. Handa na ba kayong mag-isa? Ang SDG 11 ay naglalayong gumawa ng mga lungsod at komunidad na ligtas, malinis at sustainable. Dahil kalahati ng mundo ay nakatira sa syudad, mahalagang ayusin ang transportasyon, pabahay, waste management at paghahanda sa sakuna upang maiwasan ang pollution, traffic, baha at overcrowding. Para maging sustainable ang mga komunidad, kailangan nating itaguyod ang malinis sa transportasyon, gumawa ng abot-kayang pabahay, palakasin ang disaster preparedness, ayusin ang waste management, protektahan ang kalikasan at hikayatin ang partisipasyon ng komunidad. Pero may mga hamon tulad ng kakulangan sa budget, overpopulation, maling pagtatapon ng basura, climate change at kakulangan sa tamang urban planning. Sa huli, ang pagbuo ng sustainable na syudad ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Nagsisimula ito sa bawat isa sa atin. Ang SDG 12 ay nakatuon sa responsable at maayos na paggamit at paggawa ng mga produkto upang mababawasan ang masamang epekto sa kalikasan at lipunan. Mahalaga ito dahil sa labis na paggamit ng likas na yaman, nagdudulot ito ng polusyon, pagkasira ng kalikasan at paglala ng climate change. Kapag walang tamang pamamahala sa konsumo at production, maapektuhan ang tubig, pagkain at enerhiya para sa susunod na henerasyon. Bawasan ang basura, lalo na ang single-use plastic. Ang SDG 9 ay tungkol sa pagpapaunlad ng industriya, inobasyon at infrastruktura para sa mas maunlad at progresibong komunidad. Kailangan natin ng matatag na infrastruktura, teknolohiya at industriya para sa mas mabilis na serbisyo, mas maraming trabaho at mas matatag na ekonomiya. Ayusin at palakasin ang kalsada, tulay, internet at transportasyon. Suportahan ang research, startups at digital technology. Gamitin ang malinis, eco-friendly at energy-efficient na proseso sa paggawa. May mga hamon tulad ng kulang ang pondo para sa malalaking proyekto at bagong teknolohiya. Kulang sa modernong teknolohiya at mabilis na internet ang ibang lugar. May mga industriya na nagdudulot ng pollution at pagkasira ng kalikasan. Kulang ang training ng maraming manggagawa para sa high-tech na trabaho. Sa mundong ito, may mga taong may boses at may mga taong hindi naririnig. May mga lugar na sagana sa oportunidad at may mga komunidad na tila nakalimutan. Ito ang realidad ng hindi pagkapantay-pantay. Ngunit hindi ito dapat manatili. Ito ang layunin ng Sustainable Development Goal number 10, pagbawas ng hindi pagkapantay-pantay. Isang panawagan para sa isang lipunang patas, makatarungan at para sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkapantay-pantay ng dignidad, ng karapatan, at ng pagkakataon, na ang bawat bata saan man siya isinilang ay may karapatang makapag-aral, na ang bawat manggagawa ay may karapatang tumanggap ng makatarungang sahod,
na ang bawat mamamayan ay may karapatang marinig, makita at magilahok. Hindi sapat ang salita, kailangan ng aksyon. Pantay na akses sa edukasyon, kalusugan at trabaho, hindi lang sa syudad kundi pati sa liblib na lugar. Makatarungang sistema ng buwis, kung saan ang may kaya ay tumutulong sa kapos. Mga batas na inklusibo na kumikilala sa karapatan ng mga indigenous peoples, LGBTQ+, PWDs, at iba pa. Migration ng mga tao, hindi mapagsamantala, kundi may respeto sa dignidad ng bawat isa. Ang diskriminasyon ay hindi laging nakikita. Minsan, ito'y nasa sistema, nasa mga desisyon hindi tayo kasali, nasa mga oportunidad na hindi natin maabot. Diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, kapansanan o pinagmulan. Hindi pantay na akses sa yaman, teknolohiya at serbisyo. Sistemang pampolitika na pabor sa mayaman. Kakulangan ng representasyon sa pamahalaan, negosyo at media. Pantay-pantay ay hindi regalo, ito ay karapatang dapat ipaglaban. At ang laban ay nagsisimula sa pagkilala, sa pakikiisa, at sa pagkilos. Ang pagkapantay-pantay ay hindi regalo, ito ay karapatang dapat ipaglaban, at ang laban ay nagsisimula sa pagkilala, sa pakikiisa, at sa pagkilos.